Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Aligagang nagpatuloy si Yvonne, pwede ka ngayon? Hihintayin kita sa Dream Destiny Cave. Sige. Papunta na ako. Sobrang excited ni Jeremy dahil para sa kanya sobrang laking bagay nito na si Yvonne pa mismo ang nagyaya sa kanya. Sa Dream Destiny Cave. Wala masyadong tao at yung mga nandoon pa ay puro mga kabataan. Pagkapasok ni Yvonne sa cave, pinagtitinginan siya ng mga kalalakihan. Bagay na bagay sa ganda niya ang maikling palda at stilettos na suot niya, sobrang elegante ng itsura niya at kahit sinong lalaki ay mapapanganga talaga. Pero si Baka sa itsura ni Yvonne ang sobrang pag-aalala. Hindi pa man din siya nakakatagal sa kinaupuan niya nang dumating ang isang gwapong binata na may dalang bouquet ng rose, si Jeremy. Yvonne, para sa'yo. Nakangiting sabi ni Jeremy kay Yvonne. Nang makita niya ang magandang katawan ni Yvonne, hindi napigilan ni Jeremy na purihin ito. Sobrang ganda mo talaga. Walang bahid ng pambobola ang sinabi ni Jeremy dahil totoong paganda talaga ng paganda si Yvonne sa tuwing nakikita niya ito. Pinilit ni Yvonne na ngumiti at kunin ang bulaklak na binibigay ni Jeremy. Jeremy, naalala ko na sinabi mo noon na mayroong 9 resurrection pill ang pamilya mo, di ba? Hindi inaasahan ni Jeremy ang magiging pagbati ni Yvonne sa kanya, kaya nakangiti siyang sumagot, "Oh. Bakit mo pala natanong?" Hindi alam ni Yvonne kung paano siya magumpisa, pero pinilit niyang kumalma, at nagpatuloy, "Jeremy, pwede bang ibenta mo na lang yun sa akin? Kahit magkano, bibilhin ko. Basta mailigtas si Daryl, handa si Yvonne na magbayad kahit pa maubos na ang lahat ng pera niya." Ilang segundo rin bago nakasagot si Jeremy. "Bakit mo gustong bilhin?" "May kailangan lang akong iligtas, Jeremy. Nagmamakaawa ako sa'yo, ibenta mo na lang sa akin. Kahit magkano?" Desperadong tanong ni Yvonne. Hanggang ngayon hindi pa rin nagigising si Daryl, at sa tansa niya, ay nasa 4 hanggang 5 oras na lang ang itatagal nito. Si Daryl ba yung sinasabi mong gusto mong iligtas? Nakangiting tinignan ni Jeremy si Yvonne. Lahat ng tao sa Donghai City ay alam ang nangyari kay Daryl sa Lion Slaughtering Conference, at alam din ng lahat na kapag tiyan ang tinamaan sa isang cultivator, malabo nang makaligtas ito at tanging 9 resurrection pill lang ang pwedeng magligtas dito. Nagkataon, meron siyang isa. At baka ngayon na lang din ang nag-iisang 9 resurrection pill sa buong mundo sa ngayon. Yun ang unang tinanong ni Yvonne sa kanya pagkarating niya kasi malamang desperado talaga itong mailigtas si Daryl. "Oh, si Daryl." Walang halong pagsisinungaling na sagot ni Yvonne. "Yvonne dear, alam mo. Oo, meron nga kaming 9 resurrection pill pero hindi naman ibig sabihin nun ay pwede ko na lang ibenta yun sa'yo dahil yun ang pill na pinakamahirap hanapin sa buong mundo." Sa isip ni Jeremy, palagi mo akong binabaliwala. Tapos ngayon, hinihingi ka ng tlong. Sa sobrang pagkadesperado ni Yvonne, wala siyang balak na tigilan si Jeremy. "Jeremy, sobrang halaga na makuha ko ang pill na yun. Parang awa mo na, sabihin mo sa akin ano bang pwede kong gawin para pumayag ka na ibenta sa akin ang pill. Kahit ano, gagawin ko." "Kahit ano?" Nakangiting sagot ni Jeremy. Paulit-ulit na tumungo si Yvonne. Tinitigan ni Jeremy si Yvonne sa mga mata at sinabi, "Sige. Pakasalan mo ako at gusto ko mangyari yun sa loob ng 3 araw. Ano sa palagay mo?" Sobrang bumilis ang tibok ng puso ni Jeremy dahil mula noong makilala niya si Yvonne, gustong-gusto niya na talagang mapalapit dito, kaya sobrang panalo siya kung papayag si Yvonne na magpakasal sa kanya. Papayag kaya si Yvonne para lang mailigtas si Daryl? "Ang kapal ng mukha mo." Galit na sagot ni Yvonne. "Gusto niyang magpakasal kami sa loob ng 3 araw. Natural, ayaw ni Yvonne. Alam ng lahat kung gaano kalibog si Jeremy at sex lang ang habol nito sa mga babae. Kahit na mukha itong matalino, sa totoo lang, wala talaga itong manners. Sa sobrang yabang nito, palagi nitong sinisigawan ang mga waiter at security guard kapag lumalabas sila. Ilan lang yun sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Yvonne kay Jeremy. Tapos magpapakasal pa. Pero, kung hindi siya papayag, paano niya makukuha ang pill? Paano si Daryl? Gulong-gulo si Yvonne, hindi niya alam kung anong gagawin niya.
Nang mapansin ni Jeremy na hindi makapagdesisyon si Yvonne, hinawakan niya ang kamay nito. Yvonne, hindi naman sa gusto kitang samantalahi. Gusto talaga kita. Unang beses pa lang kitang makita, alam kong ikaw na ang gusto kong pakasalan. Totoo yun. Pangako ko sa'yo, aalagaan kita. Mukha namang seryoso si Jeremy. Kung papayag ka, ibibigay ko sa'yo ang 9 resurrection pill para mailigtas mo si Daryl. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yvonne, at dali-dali niyang kinuha ang kamay niya. Pero kung ayaw mo, sa tingin ko mas mabuti kung mauna na ako. Tumayo si Jeremy at tumalikod para umalis. Malakas ang loob niya dahil alam niyang desperado si Yvonne na makuha ang pill. Kagaya ng inaasahan, sobrang naging aligaga si Yvonne noong tumayo si Jeremy at dali-dali niyang hinawakan ang kamay nito. Huwag kang umalis. Napakagat ng labi si Yvonne, at sa sobrang diin, ay halos dumugo na ito. Sige. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Pumapayag na ako. Mangyak-ngiyak si Yvonne, pero wala na siyang pagpipilian, at kumpara sa pagpapakasal kay Jeremy, mas pagsisihan niya kapag may nangyaring masama kay Daryl. Di maganda. Sobrang saya ni Jeremy sa narinig niya. Matagal niya nang pangarap na mapakasalan si Yvonne. Tinitigan ni Yvonne si Jeremy. Huwag mong kakalimutan yung pangako mo, Jeremy. Bago ako magpakasal sa'yo, gusto kong ibigay mo muna sa akin yung pill. Nakangiting sumagot si Jeremy, sige. At dahil pumayag ka na, dapat i-announce na natin ito bukas na bukas. Siguradong maraming matutuwa sa balitang ito. Maghahanda tayo ng malakihan at sisiguraduhin natin na malalaman ito ng buong Donghai City. Alam naman ni Jeremy na si Daryl lang ang dahilan kung bakit siya papakasalan ni Yvonne. Kaya niya na-announce na ito kaagad para hindi na talaga makaatras si Yvonne, dahil kung mangyayari yon, mapapahiya ang buong angkan nito. Sa sobrang kaba ni Yvonne, lalong dumiin ang kagat ni Yvonne sa labi niya, kaya hindi niya na namalayan na nagdudugo na ito. Kung i-announce ni Jeremy kaagad ang balitang ikakasal sila, siguradong hindi na siya makakatras lalo na kapag nagbigay na ng mga regalo ang nga pamilya sa Donghai City. Sige. Pilit na tumungo si Yvonne. Kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Jeremy kaya abot tenga niyang sinabi. O sige. Hintayin mo na lang ang tawag ko. Pagka-uwi ko, ibabalita ko lang to sa pamilya ko at ipapadala ko sa'yo kaagad ang pill. Pagkatapos magsalita, tumayo si Jeremy at masayang lumabas ng cave. Pagkaalis ni Jeremy, hindi na napigilan ni Yvonne na umiyak. Daryl, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit pa kailanganin kong magpakasal sa taong hindi ko mahal, handa akong gawin yon para sa'yo. Sa bahay ng mga yaong. Kagaya ng nakasanayan, sobrang kalmado lang ng paligid sa loob ng mansyon. Binalita kaagad ni Yvonne na ikakasal na siya. Mula sa Langley family ang papakasalan niya at ginawa niya lang yon para mailigtas si Daryl. Maging si Kingston ay hindi masyadong naiintindihan kung anong nagyari, gusto mo ba talagang pakasalan si Jeremy? Alam ni Kingston kung gaano kamahal ni Yvonne si Daryl, at sa palagay niya ay hindi pa rin naman ito nakaka-move on. Ilang beses na niyang nakita si Jeremy. Para sa kanya, mukha itong matalino at alam niyang mayaman ang pamilya nito, kaya kumpara kay Daryl, mas gusto niya si Jeremy. Mangyak-ngiyak na sumagot si Yvonne. Daddy, nakapagdesisyon na po ako. Pwede niyo po ba akong tulungang ipakalat ang balitang to? Maganda kung ganun. Sobrang saya ni Kingston na sa wakas ay ikakasal na ang anak niya, kaya masaya siyang umalis sa main hall para tawagan ang mga kamag-anak nila. Maraming kamag-anak at koneksyon ang Young family sa Donghai City, kaya siguradong matutuwa ang mga ito kapag nalaman nilang ikakasal si Yvonne sa loob ng 3 araw. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Donghai City. Pagkalipas ng 1 oras, may dumating na mamahaling sports car sa labas ng mansyon ng mga yaong, na sinundan ng pagbaba ni Jeremy na may dalang kahon na gawa sa kahoy. Yvonne. Masayang naglakad papasok ng mansyon si Jeremy para iabot ang kahon na dala niya kay Yvonne. Ito na ang 9 resurrection pill. Nagmamadaling naglakad si Yvonne papunta kay Jeremy para kunin ang kahon. Binuksan niya ang kahon at nang makita niya ang pill, abot tenga ang ngiti niya. Pagkakuha niya ng kahon, hindi na siya nag-isip at nagmamadali siyang naglakad palabas. Dali-dali namang sinundan ni Jeremy si Yvonne. Yvonne, dadalhin mo ba ang pill kay Daryl? Sasamahan kita.
Ikakasal na sila sa loob ng 3 araw, at sa tingin niya tama lang na mas mapadala silang magkasama. Ayos lang. Kaya kong pumunta doon ng mag-isa. Walang emosyong sabi ni Yvonne. Mas maganda siguro kung asikasuhin mo na ang mga kailangan sa kasal natin. Pagpapatuloy ni Yvonne. Naramdaman ni Jeremy na kahit na pumayag na si Yvonne na pakasalan siya, ayaw pa rin nitong makasama siya. Tumungo na lang si Jeremy at hindi na nakipagdiskusyon. Tama ka, Yvonne. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kasal natin. Sisiguraduhin ko na ito ang magiging pinaka-engranding kasal sa buong Donghai City. Huwag ka mag-alala, Yvonne, lahat ng mga kababaihan ay mainggit sa'yo. Marami akong inibitahang mayayaman at sikat na pamilya sa kasal natin. Hindi maawat si Jeremy sa kakasalita. Matagal na ako nagkukultivate, Yvonne. Kaya may mga elders din na pupunta sa kasal. Sige, basta ikaw nang bahala sa lahat. Sabat ni Yvonne. Sige, sige. Mauuna na ako. Masayang umalis si Jeremy. Nang makitang nakalayo na si Jeremy, doon lang nakahinga ng maluwag si Yvonne. Huminga siya ng malalim at dire-diretso siyang nagmaneho papunta sa bahay ng mga Lindon dahil wala siyang planong magsayang ng oras. Sa mansyon ng mga Lindon. Umagang-umaga pero sobrang tahimik ng paligid at tanging paghinga lang ni Daryl na halatang naghahabol ng hininga ang maririnig. Ilang oras na ring nagbabantay si Lily kay Daryl kaya noong oras na yun ay nakaramdam na siya ng pagod. Wala siyang ibang magawa kundi ang maghintay ng milagro na magising si Daryl at tatawagin siyang honey. Pero habang patagal ng patagal, paliit ng paliit ang pag-asang natitira sa kanya. Creak! At bigla, nagbukas ng malakas ang pintuan at pumasok ang hinga na hingal na Yvonne. Wala na siyang sinayang na panahon at ipinakita niya kay Lily ang nagniningning na pill na hawak niya. Lily, tignan mo kung anong dala ko. Yvonne, yan ang. Masayang tumayo sa kinaupuan niya si Lily nang makita ang pill na hawak ni Yvonne. Ito ang 9 Resurrection Pill. Aligaga pero masayang sabi ni Yvonne. Pagkatapos, dumiretso siya sa tabi ni Daryl para ipainom ang pill. Ang 9 Resurrection Pill. Literal na hindi makahinga si Lily habang pinapainom ni Yvonne ang pill kay Daryl at nang tuluyan na nitong mainom, mangyak-ngiyak ang dalawa. Pero sa pagkakataong ito ay dahil masaya sila, sobrang saya. Kagaya ng inaasahan, biglang bumalik ang kulay sa maputlang mukha ni Daryl. Hindi maipaliwanag ang saya ni Lily. Pero hindi nagtagal ay naimasmasan din siya at masayang nagtanong kay Yvonne. Yvonne, saan mo pala nakuha ang pill? Malinaw ang pagkakasabi ni Miss Christine na matagal nang walang gumagawa ng 9 Resurrection Pill. Talong oras lang na nawala si Yvonne pero pagkabalik nito ay dala na nito ang pill. Paano nangyari yun? Napakuyumos ng kamay si Yvonne pero pinilit niyang ngumiti kay Lily. Wala, nakuha ko lang sa isang kaibigan. Isang kaibigan? Naguguluhang tanong ni Lily. Okay lang, wag na nating pag-usapan. Oo nga pala, may maganda akong balita sa'yo. Ikakasal na ako sa loob ng 3 araw. Masayang sabi ni Yvonne, na halatang pinipilit lang ng ngumiti. Ano? Ikakasal siya kahit wala siyang boyfriend. Sino namang papakasalan niya? Lalong naguluhan si Lily. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin si Yvonne, kaya ilang minuto rin siyang gulong-gulo na nakatingin dito. Nakangiti man si Yvonne, pero sa totoo lang ay sobrang sakit ng puso niya at gustuhin niya mang umiyak ay hindi niya naman magawa. Si Jeremy ang papakasalan ko, ang young master ng mga Langley. O siya, mauna na ako. Palagay ko pagising na rin si Daryl. Pagkatapos magsalita, dali-daling naglakad palabas ng kwarto si Yvonne. Yvonne! Ano bang nangyayari? Magpapakasal ka kay Jeremy. Sigaw ni Lily habang hinahabol si Yvonne. Alam naman sa buong Donghai City na kilala si Jeremy bilang isang playboy at sakit ng ulo ng tatay nito. Sobrang manyakis din ito at mahilig magsugal kaya bakit naisipan ni Yvonne na magpakasal sa ganung klase ng tao? Lily, maging masaya ka na lang para sa akin. Buo na ang desisyon ko. Walang emosyong sagot ni Yvonne at tuluyan na siyang umalis. Nang makalabas na siya ng mansyon, hindi niya na napigilang umiyak. Malungkot siyang lumingon sa mansyon at huminga ng malalim. Daryl, masaya ako na nandyan na si Lily para alagaan ka. Kailangan mo siyang ingatan kasi mahal na mahal ka niya. Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa.
Malay mo sa susunod na buhay, magkaroon tayo ng pag-asa. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak ni Yvonne, nagkalat na ang make-up niya. Pagkalipas ng 2 araw sa mansyon ng mga Lindon, walang kamalay-malay si Daryl kung gaano katagal na siyang walang malay na nakaratay sa kama. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Huff. Ramdam na ramdam ni Daryl kung gaano kahina ang katawan niya nang sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang energy field. Asawa ko. Pagkatapos ng masayang boses, naaninag naman ni Daryl ang isang magandang babae. Si Lily. Nang makita niyang namamaga ang mga mata nito kakaiyak, hindi niya mapigilang matawa. Anong nangyari sa'yo, Lilibud? Bakit namumugtoy ang mga mata mo? Hinawakan ni Lily ng mahigpit ang kamay ni Daryl, at muli, hindi niya na naman napigilang umiyak sa sobrang saya. Asawa ko. Salamat naman at gising ka na. Akala ko talaga na wala ka na sa akin. Mula noong nangyari ang insidente, hindi na natigil kakadasal si Lily na sana ay gumaling na si Daryl at magising na ito, at sa wakas, pinakinggan na siya ng langot at nagising na rin ito. Pero syempre, walang ibang dapat pasalamatan, kundi si Yvonne, dahil siya anig nagdala ng 9 resurrection pill. Nalungkot si Daryl nang makita niyang umiiyak si Lily, kaya maingat niyang hinimas ang balikat nito. Tahan na. Nandito na ako. Masaya siyang ngumiti at nagpatuloy, isa pa, kakayanin ko bang mamatay nang wala pang nangyayari sa atin? Nang marinig ito ni Lily, bigla siyang nahiya at namula ang maganda niyang mukha. Ang galing talagang mambula ni Daryl. Hiyang-hiya na tumayo si Lily at kunwari nagdadabog. Ang bastos mo naman. Pagkatapos, kinumutan niya si Daryl at malumanay na nagtanong, Dear, nagugutom ka ba? Ipagluluto kita. 2 araw na walang malay si Daryl kaya kahit isang patak ng tubig ay wala pa siya, at bilang isang cultivator, siguradong manghihina siya. Binasa ni Daryl ang tuyong-tuyo niyang mga labi, at nakangiting sumagot, hindi ako nagugutom pero medyo nauuhaw ako. Nakangiting tumungo si Lily at nagmamadali niyang kinuhanan ng isang basong tubig si Daryl. Pagkatapos, inalalayan niya itong uminom ng tubig. Halos maubos ni Daryl ang isang basong tubig, habang sinusulit ang panahon na kasama niya si Lily. Hindi nagtagal, medyo mas umukay ang pakiramdam niya. Lilibud, ilang araw akong walang malay? Tanong ni Daryl. Ngumiti si Lily at malumanay na sumagot. 2 araw. Alam mo ba? Sobrang natakot ako sa 2 araw na yon. Akala ko hindi ka na talaga magigising pero salamat sa 9 resurrection pill at nakabalik ka sa akin. 9 resurrection pill. Biglang natahik si Daryl nang marinig ang tungkol sa pill. Ayon sa nabasa niya sa Elixir Manual, sobrang makapangyarihan daw ng 9 resurrection pill at ginagamit yun bilang gamot sa mga cultivators na may na-injured na energy field. Mau 3 energy field ang katawan ng tao, isa sa ulo, isa sa dibdib at isa sa tiyan. Pero tiyan lang ang ginagamot ng 9 resurrection pill. Kapag na-injure ang tiyan ng isang cultivator, walang ibang makakasalba dito kundi ang 9 resurrection pill lamang. Yun ang dahilan kung bakit tinuturing ang elixir pill na ito bilang isa sa pinaka-makapangyarihang pill sa lahat pero napakamahal nito. Isa pa, hindi basta-basta ang paggawa ng 9 resurrection pill. Matagal na ring walang gumagawa nito, at sa kasalukuyan, si Daryl lang ang may alam kung paano. Sobrang nagtataka si Daryl kaya hindi niya na napigilang magtanong. Lilibud, saan mo pala nakuha ang 9 resurrection pill? Nito lang naging cultivator si Lily, at bilang baguhan, wala pa itong kaalam-alam na mga master na gumagawa ng mga pill. Medyo naging aligaga si Lily nang marinig ang tanong ni Daryl. Huminga siya ng malalim at sumagot. Yvonne. Binili niya yung pill. Si Yvonne Young. Gulat na gulat si Daryl at hindi siya agad nakasagot habang iniisip ang magandang mukha ni Yvonne. Nakahanap si Yvonne ng 9 resurrection pill. Gulat na gulat si Daryl, pero hindi siya masyadong interesado kay Yvonne, kaya binago niya ang usapan. Lilibud, ano nga palang sinabi ng prinsipal nung tumumba ako? Ilang segundo rin bago nakasagot si Lily, ang sabi ng prinsipal, para sa kanya, ikaw ang totoong nanalo. Sobrang nalungkot siya sa nangyari sa'yo. Kung papalarin ka raw na mabuhay, ibibigay sa iyo ang pagkakataon na kalabanin ang Golden Leon, pero kung hindi, si Megan ang lalaban, sa palagay ko, ang alam ng lahat ay patay ka na ngayon.
Kaya siguro nag-training na si Megan ngayon. Ano? Dear, pwede mo bang kunin ang phone ko? Aligagang sabi ni Dari. Halos mamatay na siya para lang makaban ang Golden Leon, at hindi siya papayag na mawala ang pagkakataong yun sa kanya. Pagkakuha ni Darul ng kanyang phone, agad niyang tinawagan si Catherine. Miss Catherine, gising na po ako. Si Megan na po ba ang lalaban sa Golden Lion? Aligagang tanong ni Daryl. Hindi makapaniwala si Catherine na naririnig niya ang boses ni Daryl at sa totoo lang ay sobrang saya niya. Gising ka na? Halos maiyak si Catherine sa sobrang saya. Magandang balita yan. Masaya ako na okay ka na. Tanging ang 9 resurrection pill lang ang makakagamot kay Daryl. Ibig sabihin, nahanap ng pamilya niya ang makapangyarihang pill na yon. Ang galing naman. Hindi pa rin naproseso ni Catherine ang mga nangyari, at nahimasmasan lang siya nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Catherine. Miss Catherine, pwede niyo po bang sabihin sa principal na tuparin niya ang pangako niya dahil ako naman talaga ang nanalo? Tumungo si Catherine at paniguradong sinabi, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang magsasabi sa principal. Nasa school siya ngayon, kasama ang ibang mga mayayaman na set. Sasabihan ko siya ngayon mismo. Click. Pagkatapos ng tawag, dali-daling pinutol ni Catherine ang linya. 2:00 na ng hapon. Buhay na buhay ang mansyon ng mga Lindon. Napakaraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa tapat ng mansyon, at daan-daang mga katao naman ang sama-samang nagkakasiyahan sa loob. Karamihan sa mga dumalo ay mga galing sa 6 na sect, mga cultivator, at mga arminenteng pamilya. Lahat sila ay nagpunta nang marinig ang balitang gising na si Daryl. Sobrang nagalingan sila sa ipinakita ni Daryl sa Lion Slaughtering Conference, at lalo siyang hinangaan ng mga ito nang magising siya sa kabila ng nakakamatay na pangyayaring pinagdaanan niya. Agad namang nakiusisa ang mga kapitbahay nila nang makita ang maraming mamahaling sasakyan na nakaparasa sa labas. Grabe, milyon ang halaga ng mga sasakyang yan ay. Nakita ko kung sino ang mga bumaba dyan. Ang mga sikat at mayayaman mula sa 6 na sect lang naman. Grabe, hindi ako makapaniwala na dadalaw ang mga makakapangyarihang taong kagaya nila sa lugar na to. Oo nga sino kayang binibisita ni Wala naman akong kilalang sikat na tao sa ganito kaliit na lugar. Samantalang sa loob ng kwarto kung nasaan si Daryl. Panatag na nakaupo si Daryl sa kama niya, samantalang si Lily naman ay walang tigil sa pag-asikaso sa kanya. Napakaraming pagkain sa lamesa na nasa tabi ng kama niya. At karamihan sa mga nandoon ay naiinggit sa kanilang dalawa. Nandoon ang principal, si Graham, ilan sa mga may matataas na ranggo sa 6 na sect, puno ng olang maliliit na sect, at maging ilang prominenteng pamilya. Sobrang nabilim si Graham sa nangyari kaya abot tenga ang ngiti niya habang nakikipag-usap kay Daryl. Haha, alam kong dininig ng langit ang kahilingan namin na pagalingin ang isang napakabait na estudyanteng kagaya mo. Nakangiting tumungo si Daryl at magalang na sumagot. Sir, napakabait niyo po. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagbisita sa akin. Dapat po ay nakaluhod ako sa harap niyong lahat ngayon, pero sobra ang injury na natamo niya, kaya kahit pag-angat ng kamay ay hindi niya magawa, paano pa kayang bumaba ng kama at lumuhod sa harap ng mga ito. Pero natatawang sumagot si Graham, ano ka ba? Walang problema yun no. Alam naming lahat na hindi ka pa magaling kaya kalimutan muna natin ang luhod-luhod na yan. Sumangayon naman ang lahat sa sinabi ni Graham. Para sa edad ni Daryl, sobrang makapangyarihan niya, kaya kasabay ng pagiging mabait niyang tao, lalo lang siyang hinangaan ng mga ito. Noong sandaling yon, ang master ng wooden sect na si Leonard ay tinignan si Daryl at sinabi, Daryl, gusto sana kitang maging apprentice ko. Ano sa tingin mo? Ano? Gusto ni Master Leonard na maging apprentice si Daryl. Alam ng lahat na si Master Leonard din ang deputy head ng wooden sect at kilala ito sa buong mundo sa larangan ng martial arts. Kumapara kay Graham, di hamak na mas mataas siya, kaya kung magiging apprentice niya si Daryl, siguradong malayo ang mararating nito. Sagot ni Daryl habang napapakamot na lang ng ulo. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Daryl na maging apprentice ni Master Leonard. Pero may dalawa pa siyang ibang responsibilidad, ang pagiging Hall Master ng Eternal Life Palace Sect, at pagiging Elden Master ng Grandmaster Heaven Cult.
kaya baka hindi niya nakayanin kung tatanggap pa siya ng responsibilidad sa Wudang sect. Ang buong akala ni Master Leonard ay naguguluhan lang si Daryl kaya ngumiti lang siya dito. Anong maganda sa pagiging parte ng Wudang sect? Noong sandaling yun, isang magandang babae ang biglang sumulpot sa isang gilid. Siya ay si Naomi Grand, galing sa Xiaoyao sect. Si Naomi ang pinuno ng Xiaoyao sect. Kahit na babae siya, gaya ng pinuno ng Emi sect, lamang ng sobra ang kapangyarihan niya kumpara sa iba. Kilalang kilala siya sa larangan ng martial arts, kaya hindi siya pwedeng maliitin ng kahit sino. Miss Grand, anong ibig sabihin nito? Sinusulot mo ba ang akin? Naiinis na tanong ni Master Leonard. Hindi pinansin ni Naomi si Master Leonard, bagkus, tinignan nita si Daryl at nakangiting sinabi, Daryl, kung ako ang pipiliin mo, ikaw ang magiging tangi kong apprentice. Tuturuan kita ng mga sikretong teknike ng Xiaoyao sect, at sa loob ng 2 taon, makikilala ka sa buong mundo sa larangan ng martial arts. Hindi hahayaan ni Naomi na makuha ng Wudang sect ang isang napakatalentadong tao. Hindi inaasahan ni Daryl ang mga narinig niya, kaya napalunok na lang siya ng laway. Sa kainitan ng pag-uusap, may isang respetadong mon na nakasuot ng pulang robe ang sumulpot sa harapan ni Daryl. Siya si Master Reed ng Shaolin sect. Itinapat ni Master Reed ang mga kamay niya kay Daryl at tumungo. Masyadong pambabae ang cultivation method ng Xiaoyao sect. Ano kaya kung sa Shaolin sect ka nalang sumama, tuturuan kita ng mga sikretong teknike. Pero isang boses na naman ang umalingaw-ngaw, Daryl, sa Kunlun sect. Huwag kang makinig sa kanila, ang cultivation method ng Qianshan sect ang pinakabagay sayo. Kahit na maliit lang ang Sanyang sect, mayroon din kaming mga makakapangyarihang teknike na pwede mong matutunan. At ganun-ganun na lang, lahat ng leader ng bawat sect ay kinukumbinsi si Daryl na sumapi sa kanila, at kung hindi nga lang siguro mahina ang katawan niya ay baka naitakas na siya ng isa sa mga ito. SHT. Sobrang hindi inaasahan ni Daryl ang naging komosyon, dahil una sa lahat ay hindi niya naman inaasahang magiging ganun siya kasikat. Pero ang nakakatawa sa lahat ay ang kilala ang mga elder ng 6 na sect bilang makakapangyarihan at matataas na tao, pero ngayon para silang mga tinderong nagtatawag ng mamimili. Nakakatuwa lang panuurin. Nakangiti lang si Daryl habang pinapanood ang mga ito. At nang mapansin ito ni Graham, natatawa siyang sumigaw, tumigil nga kayong lahat. Nakita niyo namang hindi pa ganun kagaling si Daryl at kailangan niya pang magpahinga. Kaya biglang natigilan ang lahat at nagtinginan, pero bandang huli, sabay-sabay silang tumingin kay Daryl. At doon lang nakahinga ng maluwag si Daryl. Laking pasalamat niya na pumagit na si Graham kasi kung hindi, paano niya sasbaihin na wala siyang gustong tanggapin. Naglabas ng susi si Graham at inabot kay Daryl. Daryl, malinaw naman sa lahat na ikaw ang panalo sa Lion Slaughtering Conference. Nakakulong ang Golden Lion sa isnag private room sa Hexad School at ito ang suwi. Abot tenga ang ngiti ni Daryl habang tinatanggap ang susi, at noong magsasalita na sana siya, may isang malakas na tawa ang umagaw ng atensyon ng lahat. Pasensya ka na kung ngayon lang ako, Mr. Daryl. Kung gaano ka makapangyarihan ang boses ng lalaki, ganun kalakas ang panloob na enerhiya nito, kaya nagtinginan ang lahat sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses. Kung itsura ang pagbabasehan, mukhang nasa 50 na ang edad ng lalaki. Nakasuot ito ng kulay gray na Chinese jacket at sobrang lakas ng aura nito. Naglakad ang lalaki papunta sa kama at malumanay na sinabi, Mr. Daryl, bigla kang sumikat dahil sa pinakita mong galing sa Lion Slaughtering Conference, at sa totoo lang sobrang napahanga mo ako. Ako si Zoran Carter at masaya ako na makilala ka. Zoran Carter. Napahingang malalim si Daryl nang marinig niya ang pangalan ng lalaki. Hindi niya napigilang magtanong, Carter. Galing po ba kayo sa Carter family ng Mid-City? Tama, ako nga si Zoran, ang padre de pamilya ng Carter family. Literal na napanganga si Daryl nang marinig yun, at nakatulala lang siya kay Zoran. Napakaraming sikat na pamilya sa iisang lugar, pero mangilan-ngilan lang ang mga pamilya na umaabot ang pagkatanyag sa ibang mga lugar, halimbawa, ang Darby family, sikat sila sa Jiangnan, pero paglabas nito ay wala nang nakakakilala sa kanila. Kaya mga malalaking pamilya lang talaga kadalasan ang mga nakikilala sa buong mundo. Ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang Newman family ng Kyoto. Pero kung may mga sikat na pamilya, meron din namang mga nagtatagong pamilya. Di umano,
Ang mga nagtatagong ito ay sobrang makapangyarihan sa mundo ng martial arts, kaya bibihira lang ang nakakakilala sa kanila. Isa na dun ang Carter family. Sila ay pamilya ng mga cultivator na daang-daang libo ng nagtatago. Lahat sila sa pamilya ay cultivator, at hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mga ito. Ayon sa chismis, ang padre de family ng Carter na si Zoran ay hindi ganun ka-interesado sa martial arts. Pero hindi biro ang lakas nito dahil kapantay pa rin ito ang mga pinuno ng 6 na sect kaya maituturing pa rin itong first-class expert. Noong oras na yon, maging si Naomi ay hindi rin napigilang magtanong. Sir Carter, nandito rin po kayo. Gusto niyo rin po ba siyang maging apprentice? Baka sa mga mukha ni na Master Leonard, Master Reed, at iba pa ang sobrang pag-aalala. Kung aalukin din ni Zoran si Daryl na maging apprentice nito, at sa kanaling tanggapin naman ni Daryl, hindi na sila pwedeng pumalag at ang tanging magagawa na lang nila ay ang mainggit. Dahil kumpara sa kanilang lahat, ang Carter family ang pinakamalakas. Bukod dito, sobrang ganda ng relasyon ng mga Carter sa 6 na sect at hindi naman siguro magandang dahilan si Daryl para masira yon. Tinignan ni Zoran si Daryl ng diresto sa mga mata at nakangiting sinabi, Mr. Daryl, nandito ako ngayon para tanungin kung kilala mo ba si Daniel Darby. Magkamukha kasi kayo. Pilit nang umiti si Daryl at sumagot, tatay ko po si Daniel. Tatay mo siya. Nanlakiang ang mga mata ni Zoran sa sobrang gulat at pagkalipas ng ilang segundo ay bigla siyang tumawa. Tama nga ang hinala ko. Kaya pala pamilyar ang mukha mo kasi anak ka pala niya. Anong nangyayari? Gulong-gulo na nagtinginan ang lahat. Paano naging magkakilala ang dalawang to? Maging si Daryl ay naguguluhan din sir, ikaw at ang tatay ko ay... Muling natawa si Zoran at masaya siyang sumagot bago pa man matapos ni Daryl ang sinasabi nito, para na kaming magkapatid ng tatay mo. Pagkatapos, ang saya sa boses ni Zoran ay biglang napalitan ng bahagyang lungkot, 20 taon na ang nakakalipas noong nagkakilala kami. Ordinaryong bata lang ako at walang inaasahang kahit anong mana kaya pumasok ako sa mundo ng martial arts para kumita ako kahit papaano. Tandang-tanda ko pa na winter noong dumating ako sa Donghai City. Pinagbubugbog ako ng mga gangster dahil may niligtas akong isang babae. Muntik na akong mamatay nun. Huminto sandali si Zoran at muli siyang ngumiti kay Daryl. Ang tatay mo ang nagligtas sa akin. Inalagaan niya ako ng mahigit 2 buwan at sa loob ng mga panahon na yon para na kaming naging magkapatid. Pero sa kasamaang palad, pinaglayo kami ng lolo mo dahil hindi niya kilala ang pinanggalingan ko. Pinilit ni Daryl na ngumiti habang pinagmamasdan ang malungkot na mukha ni Zoran. Ganun talaga ang ugali ng lolo niya. Nagpatuloy si Zoran, gumaling naman ako sa tulong ng tatay mo, pero bago ako umalis, nangako kami sa isa't isa na kapag magkaibang kasarian ang mga anak namin ay ipagkakasundo naming ipakasal sa isa't isa. Ngayon, may 2 akong anak na babae, at ang pangay ko ang nakatakdang magpakasal sayo. Biglang natawa ng malakas si Zoran, gusto ko lang malaman kung engaged ka na ba ngayon Mr. Daryl. OSHT. Hindi makapaniwala si Daryl sa narinig niya, at bigla siyang napatingin kay Lily na nakatayo sa tabi niya. Kahit kailan, hindi niya naisip na may ganung pinagdaanan ang tatay niya. Hindi niya lang inaasahan na may kakilala itong isang makapangyarihang tao. Pero sa kabilang banda, sobrang nahihiya siya na marinig ng asawa niya na pinagkasundo pala siya ng tatay niya noon. Ang buong akala niya ay magagalit sa kanya si Lily, pero kalmado lang ito, at ngumiti pa nga sa kanya. Napakamot na lang ng ulo si Daryl. Uy, may asawa na po ako, sir. Nabaka sa mga mata ni Zoran na hindi ito natuwa sa sagot ni Daryl. Ay, ganun ba? Siguro nakalmutan ng tatay mo ang pinagkasunduan namin noon. 20 taon na rin naman kasi kaming hindi nagkita at pahirapan pa kaming makausap ang isa't isa dahil hindi naman ganun pa ka-high-tech noon kaya wala na rin talaga akong balita sa kanya. Siya nga pala, nasaan na ang tatay mo? Muling napakamot ng ulo si Daryl at nakangiting sumagot, nasa probinsya po ang mga magulang ko. Wala nang maisagot si Daryl. Binili niya ang mansyon sa tabi ng mansyon no 001 para sana doon manirahan ang mga magulang niya, pero hindi na ubusan ng reklamo ang mga ito, at wala pa atang 1 linggo ay umalis na ang 2. At wala naman siyang magagawa kundi hayaan ang 2 matanda.
Tumungo lang si Zoran at tinitigan si Daryl ng diretsyo sa mga mata. Daryl, ikaw dapat ang magiging manugang ko, pero dahil may asawa ka na pala, pwede bang maging inaanak na lang kita? Ano? Gusto ni Zoran na maging inaanak si Daryl. Gulat na gulat ang lahat at hindi maipaliwanag ang mukha ng mga ito. Lahat ay gustong maging apprentice si Daryl, pero si Zoran gusto siyang maging inaanak. Napakamot na lang ng ulo si Daryl at hindi niya alam kung paano niya ito tatanggihan. Sir, sa tingin ko po, kailangan ko munang itanong sa mga magulang ko kung pwede ko kayong maging ninong. Akin na ang number ng tatay mo. Tatawagan ko siya ngayon din. Sabi ni Zoran. Hindi naman tumanggi si Daryl at talagang tinawagan ni Zoran ang number na binigay niya. Bandang huli, napatunayan ngang mag-best friend si Zoran at ang tatay ni Daryl. Halos 10 minuto ring masayang nagkwentuhan ang dalawa bago nito sabihin na gusto nitong maging inaanak si Daryl. Hindi na nag-isip pa si Daniel at sinabi, Zoran, pwede mo bang ibigay ang phone sandali sa anak ko? Sumalubong kay Daryl ang sumisigaw na lalaki mula sa kabilang linya, makinig kang bata ka. Mula ngayon, magiging inaanak ka na ni Zor, naiintindihan mo. Sige na, tawagin mo na siyang ninong. Nabaka sa mukha ni Daryl ang inis. Ano to? Sa ganda ng pinakita niya sa Leon Slaughtering Conference, bagong ninong lang ang makukuha niya mula sa tatay niya. Sige na, tawagin mo na siya. Galit na sabi ni Daniel. Ninong. Pilit na sabi ni Daryl. Ano pa nga bang magagawa niya, di ba? Tinanggap niya na lang si Zoran bilang ninong niya. Nang marinig ito ni Daniel, walang ano-ano nitong pinutol ang linya. Natawa na lang si Zoran at hinimas ang kamay ni Daryl. Anak, may ipapadala akong tauhan dito na magsasama sayo sa mansyon ng mga Carter kapag magaling ka na. Sa ngayon, hindi na kita istorbohin ng makapagpahinga ka na. Pinilit ni Zoran ang iba pang mga nasa kwarto ni Daryl na lumabas kasama niya. Daryl, pag-isipan mong mabuti ha. Karangalan ng Mountain Peak Sect ang makasama ka. Welcome ka rin sa Xiaoyao Sect. Kahit na nasa may pintuan na ang karamihan, hindi pa rin maawat ang mga ito sa pag-aalok kay Daryl. Sa isang magandang mansyon sa Donghai City. Binato ng malakas ni Evelyn ang hawak niyang prutas sa sahig, na sobrang kinatakot ng mga katulong na nakapalibot sa kanya. Alam ng lahat na hindi maganda ang mood ni Evekin, kaya wala nang naglakas loob na magtanong. Kilala pa man din niyang 6 na sect na yan bilang mga respetadong grupo, tapos madumi pala silang lumaban. Grabe ang ginawa nila kay Lolo. Pakiramdam ni Evelyn ay sasabog ang puso niya sa sobrang galit niya. Hindi lang basta-basta kamag-anak ang tingin ni Evelyn sa lolo niya, at hindi niya hahayaang may manakit dito na kahit sino. Ring ring. Biglang nagring ang kanyang phone. Si Sirs ang tumatawag kaya walang pagdadalaw nag-isip niya itong sinagot, Evelyn, nabalitaan mo na ba? Okay na daw si Daryl at binigay na sa kanya ni Graham ang susi ng private room kung saan nila kinulong ang lolo mo. Ano? Buhay si Daryl. Hindi makapaniwala si Evelyn sa narinig niya. Kitang-kita niya na nasaksak sa tiyan si Daryl ng isang babae na galing sa Emi sect. At yun ang pinaka-importanteng parte ng kahit sinong cultivator. Kung sa normal na pagkakataon, patay na sana si Daryl matapos niyang ma-injured sa tiyan. Pero bakit buhay pa siya? Nga patuloy si Sirs sa pagsasalita, Evelyn, sasamahan kita kapag dinalaw mo si Daryl. Tignan natin kung mapapakisuyuan natin siya na pakawalan ang lolo mo. Kumunot ang noo ni Evelyn pero pinilit niyang maging malumanay sa kaibigan, Sirs, maraming salamat sa pagsasabi nito sa akin. Kaya ko nang pumunta sa kanya ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, tuluyan ng pinutol ni Evelyn ang tawag nang hindi na hinihintay si Sirs na makasagot. Noong nakaraan, pinilit ni Evelyn na lumuhod si Daryl sa harapan nito, at hindi pa nakontento siya dahil inutusan din niya si Daryl na hugasan ang mga paa niya, kaya malaki ang posibilidad na gumanti ito. Malamang magpapakipot si Daryl kapag humingi siya ng tulong. At sobrang nakakahiya naman para sa kanya kung tatanggihan siya ni Daryl sa harap ni Sirs. Kinabukasan, inalalayan ni Lily si Daryl na kumain ng lugaw bago siya pumasok sa school. 2 araw na siyang hindi pumapasok para alagaan si Daryl, at sa araw na ito ay hindi na siya pwedeng umabsent dahil mahihirapan na siyang maghabol sa klase. Dahil ito ang unang beses na mag-isa lang siya, sobrang nalungkot at nahirapan si Daryl, dahil ultimo pagtayo para umihi ay hindi niya pa rin kaya hanggang ngayon.
Ayon sa Infinite Elixir Manual, normal lang na maging mahina siya sa unang 3 araw matapos niyang inumin ang 9 Resurrection Pill dahil di umano, dahan-dahang kung kumilos ang pill habang inaayos nito ang kanyang energy field, at tuluyan na siyang makakarecover sa ika-4 na araw. Ngayon ang 3 araw niya at 1 araw na lang ang titiisin niya bago tuluyang bumalik ang tunay niyang lakas. Pagsapit ng tanghali, hindi na talaga kaya ng pantog ni Daryl. Bumukas ng malakas ang pintuan creak. Ang buong akala ni Daryl ay umuwi na si Lily kaya dali-dali siyang bumangon, pero laking gulat niya nang iba ang makita niyang pumasok. Si Evelyn. Biglang nahimasmasan si Daryl at walang emosyong tinignan si Evelyn. Ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Hindi nagsalita si Evelyn, bagkus ay nagdire-diretso siyang naglakad papalapit kay Daryl at kinapkapan ito. Nasabi ni Circe sa kanya na binigay ni Graham kay Daryl ang susi ng private room, kung nasaan ang Golden Leon, kaya nang malaman ni Evelyn kung saan nakatira si Daryl, walang pagdadalaw nag-isip niyang pinuntahan ito para kunin ang susi. Nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang mga kamay nito na dumadampi sa iba't ibang parte ng katawan niya, kaya bigla siyang natulala dito. Bandang huli, si Evelyn na rin mismo ang huminto nang wala siyang nakitang susi. Nasaan ang susi? Nakakainis naman. Hindi dala ng walang kwentang taong to ang susi. Nang ma-realize ni Evelyn na nahawakan niya ang maselang parte ng katawan ni Daryl, bigla siyang nahiya. Haha, nandito pala siya para sa susi. Hindi napigilan ni Daryl na matawa, at pang-asar siyang sumagot, tinago ko ang susi sa malayong-malayong lugar, na kung saan ako lang ang nakakaalam. Kahit ang asawa ko o ang biyenan ko ay walang ideya kung nasaan. Muntik nang mamatay si Daryl sa laban para sa susing yun kaya bakit niya naman hahayaang makuha na lang ito ng basta-basta ng kahit sino sa kanya. Nang makita niyang napipikon na si Evelyn, sinadya ni Daryl na lalo pa itong asarin. Hi! Alam mo bang malitong ginagawa mo, Miss Evelyn? Bigla ka na lang pumasok sa kwarto ko at kinapapan ako. May pagnanasa ka ba sa akin? Mabuti na lang at wala ang asawa ko dito, kasi hindi siya matutuwa kapag nakita niya ang ginawa mo. Ikaw. Dahil dito, lalo pang namula si Evelyn. Saan mo tinago ang susi? Sa isip ni Evelyn, masyado na akong iniis ng hayop na to ah. Natawa si Daryl at sinabi, mukhang bumaliktad na talaga ang mundo, ang dating mapagmataas na tao ay siya na ngayong humihingi sa iba. Titang na mo. Pinaghugas mo ako ng paa mo sa cave na nirecord mo at inupload sa internet para mapahiya ako. Tapos ngayon, hihingin mo sa akin ang susi na pinaghirapan ko at ikaw pa talaga ang mayabang. Anong tingin mo sa sarili mo? Huling beses na lang kitang tatanungin, nasaan ang susi? Biglang naglabas si Evelyn ng kutsilyo at tinapat ito sa liig ni Daryl. Ibigay mo sa akin ang susi. OSHT! Ramdam na ramdam ni Daryl ang kutsilyo na dumadampi sa balat niya. Pero sa kondisyon niya ngayon, hindi niya kayang labanan si Evelyn. Pero hindi siya nagpahalatang mahina, bagkus ay hinamon niya pa si Evelyn, sige. Patayin mo na ako. Kapag namatay ako, ang emisek ang lalaban sa lolo mo, at kapag nangyari yun, wala na talaga siyang kawala. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lalo pang diniinan ni Evelyn ang pagkakatarak ng hawak niyang kutsilyo sa liig ni Daryl, kaya may dumugo ang dinaanan nito. Sige na, ituloy mo na. Walang emosyong sabi ni Daryl. Kilala niya si Evelyn, at alam niyang hindi siya papatayin nito. Ikaw. Napakagat na lang ng labi si Evelyn at bigla niyang tinago ang kutsilyo niya. Daryl, pwede mo bang ibigay sa akin ang susi? Ito ata ang kauna-unahang pagkakataon na naging ganun kalumanay sa kanya si Evelyn kaya tinignan niya ito ng diretso sa mga mata at nakangiting sinabi, sa wakas, naging sincere ka rin. Biglang dumampot ng masanas at kutsilyo si Evelyn pagkatapos nitong magsalita. Gusto mo bang ipagbalat kita ng mansanas? Kailan pa naging ganito kabait ni Evelyn? Isa pa, ito ata ang kauna-unahang pagkakataon na may pinagbalatan siya ng prutas. Pero umiling si Daryl, hindi ako nagugutom. Buisit ka talaga. Sa sobrang pagkadesperado niya, nagdabog na si Evelyn, ano ba kasing gusto mo? Ngumiti lang si Daryl at hindi nagsalita. Pagkatapos, tinignan niya si Evelyn ng mula ulo hanggang paa. Batang-bata ang maganda ang itsura ni Evelyn. Simpleng sweatshirt at itim na pantalon lang ang suot nito pero mukha pa rin itong kaakit-akit. Itong hayop na to.
Ano bang gusto niya? Dahil sa titig ni Daryl, magkahalong hiya at galit ang naramdaman ni Evely, dahil pakiramdam niya ay pinagnanasaan siya nito, pero hindi naman siya pwedeng basta-basta na lang magalit sa ganong kasimpleng bagay. Abot tenga ang ngiti ni Daryl. Hindi niya makakalimutan kung paano siya pinahirapan nito noong kinukuha niya ang Heart of Ocean, kaya hindi siya papayag na ibigay na lang ng basta-basta ang susi dito. Ibinaling sa iyo ang susi, pero naiihi ako. Kahit napilyo si Daryl, bigla rin siyang nahiya sa sinabi niya. Pero kanina pa siya ihing-ihi, at hindi niya talaga kayang tiisin ito. Pasinghal na sumagot si Evelyn, edi umihi ka. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Miss Evelyn, bulag ka ba? Paano ako makakaihi kung hindi ako makagalaw? Lalong lumaki ang ngiti ni Daryl at nagpatuloy, di ba gusto mong patunayan sa akin na sincere ka? Bakit hindi mo ako tulungang makarating sa CR? Ano? Hindi makapagsalita si Evelyn, at nakatitig lang siya kay Daryl sa sobrang galit. Hindi ako makapaniwala na talagang gusto pang magpatulong ng walang hiyang ito na pumunta ng CR. Gaano ba talaga kakapal ang mukha niya? Hindi ba siya nahihiya sa mga sinasabi niya? Nang maramdaman ni Daryl na nag-aalangan si Evelyn, lalo niya pa itong inasar. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kung ayaw mo talaga, umalis ka na. Mag-share na lang ako pagkabalik ng asawa ko. Pakisaradon lang ng pintuan. Ikaw. Galit na galit si Evelyn. Hindi siya makapaniwala na may ganung kakapal na mukhang lalaki siyang makikilala. Pero kung tatanggi siya, hindi niya makukuha ang susi. Galit na galit siya at kung pwede lang, papatayin niya na si Daryl ngayon mismo. Hoy, ano na? Hindi ko na kaya. Hindi mo ba ako tutulungan? Sigaw ni Daryl. Hindi nagpapanggap si Daryl. Hindi niya na talaga kaya. Huminga ng malalim si Evelyn at kahit galit na siya ay pinilit niyang kumalma. Sige. Basta ibibigay mo sa akin ang susi pagkatapos kitang tulungang mag-CR ha. Natatawang sumagot si Daryl, depende sa mood ko pagkatapos kong umihi, pero pwede ko rin namang ibigay. Pero isa lang ang malinaw, hindi ko sayo ibibigay ang susi kung hindi mo ko tutulungang pumunta ng CR. Habnag tumatagal, lalo lang naiinis si Evelyn kay Daryl, pero gustuhin niya mang sumagot, pero pumikit na si Daryl kaya wala na siyang magawa kundi sa pilitang pumayag. Sige, tutulungan na kita. Inalalayan ni Evelyn si Daryl na bumangon, habang tuloy-tuloy siyang nagsasalita. Hoy, pwede bang hawakan mo naman ang kamay ko? Kailangan mo akong alalayan sa biwang kasi paano naman ako maglalakad diba? Sabi ni Daryl habang dahan-dahang tumatayo sa takot na baka muling bumuka ang sugat niya. Galit na galit si Evelyn pero pinilit niyang panindigan ang kabaitan niya. Inakbay niya ang kamay ni Daryl sa balikat niya at inalalayan ang biyang nito para makapaglakad. Unti-unting hakbang. Hindi nagtagal, nakarating sila sa CR at dali-daling pumikit si Evelyn. Pero nang wala siyang marinig na kahit anong ingay, bigla siyang dumilat at sumalubong sa kanya ang imahe ni Daryl na nakatitig sa kanya habang nakangiti. Bakit ba ang dami pang kaartehan ng lalaking to? Ano bang tinititig-titig niya? Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Evelyn kaya pasinghal niyang sinabi, ano bang meron sayo? Paano naman ako ihi ng nakapantalon? Hindi ko nga maigalaw ang kamay ko kaya pwede mo ba akong tulungan na tanggalin ang zipper ko? Nang marinig ito ni Evelyn, sobrang namula siya at napasigaw, bakit kaya hindi ka nalang mapunta sa impyerno? Ayoko! Manyakis ka! Sige na! Gusto mo ba yung siso o ayaw mo? Pang-asar and sabi ni Daryl. Huminga ng malalim si Evelyn at pinilit niyang kumalma. Ilang segundo rin ang lumipas bago niya mapagdesisyonang tanggalin na ang zipper ni Daryl. Wala na siyang ibang maramdaman bukod sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Huminga ng malalim si Daryl. Ihi na siya pero paano niya naman gagawin yun kung may babae sa loob ng CR? Hindi ako makaihi. Sabi ni Daryl. Jigo ka ba? Pinaglaruan mo ba ako? Galit na sabi ni Evelyn. Di ba sabi mo hindi mo kayang pigilan tapos ngayon sasabihin mong hindi ka makaihin? Halata namang sinasadya ng manyakis na to eh. Nanginginig na si Evelyn sa sobrang galit at gustong-gusto niya nang sipain si Daryl para masubsob ito. O sige. Dito lang tayo hanggang sa tulungan mo ako. Ikaw. Gustong-gusto ng patayin ni Evelyn si Daryl noong puntong yon.
Pero wala naman siyang magagawa kaya ang sumunod na nangyari ay sapilitan siyang sumipol habang nakatingin kay Daryl na abot tenga ang ngiti. Fuit! Fuit! Ang hina naman, walang nangyayari. Pang-asar na sabi ni Daryl. Fuit! Okay. Sa wakas, nakaihi na si Daryl. Pagkatapos ni Daryl umihi, nagpatulong din siya kay Evelyn na makabalik sa kama niya. Pero noong oras na yon, para nang hinog na kamatis ang mukha ni Evelyn sa sobrang pula. Grabe talaga tong hayop na to. Walang mapaglagyan ang hiya ni Evelyn sa nangyari. Ilang minuto lang ang lumipas mula noong inalalayan niya ito na bumangon sa kama hanggang sa bumalik ito, pero pakiramdam niya ay ilang taon siyang nagtiis. Inayos ni Evelyn ang sarili niya at sinabi habang hindi nakatingin kay Daryl, pwede bang ibigay mo na yung susi ngayon? Oo. Natawa si Daryl dahil fresh siya ngayon, nakahiga sa kama, at nakangiti bago sabihin, pero, dapat tawagin mo muna akong butihing kuya. Anong sinabi mo? Kaagad nagbago ang ekspresyon ni Evelyn at mukhang sasabog na ito. Bakit tatawagin siya ni Evelyn sa ganoong pangalan? Ikaw, gusto mo ba mamatay? Nanggigigil na sabi ni Evelyn. Hindi na umimik si Daryl at ngumiti na lang. Napakuyom ng kamao si Evelyn dahil hindi niya mailabas ang galit niya kay Daryl. Napakagatlabi ito at sinabing, butihing. Butihing. Namula si Evelyn bago matapos ang mga salitang ito. Ang lokong ito. Sigaw ni Evelyn sa isip niya. Naglaban pa siya ng ilang sandali bago maamong sabihin na, Butihing kuya. Sapat na ba yan? Natuwa si Daryl at mas lumaki ang mga ngiti nito pagkarinig kay Evelyn. Ang bait mo namang kapatid. Halika, tawagin mo naman akong best big brother. Ngayong araw ay rare na opportunity at planong sulitin ito ni Daryl. Ano? Galit na tumingin si Evelyn kay Daryl. Mukha na siyang sasabog. Binigyan ko ang lalaking ito ng pulgada pero ang gusto nito ay milya. Kahit na sobrang galit si Evelyn kay Daryl, sumigaw pa rin ito, best big brother. Hindi pa rin kumbinsido si Daryl sa performance nito. Kahit na tinawag na ni Evelyn si Daryl ng ganon, pakiramdam ni Daryl ay galit pa rin siya. Kaya humiga ito sa komportableng posisyon, umiling, at sinabing, hindi pa rin ako satisfied. Kung tawagin mo ako sa dalawang pangalan na yan ng isang beses. Ikaw. Nanginig ang katawan ni Evelyn habang nakaturo kay Daryl at sinigaw, Daryl, sumusobra ka na. Nung una butihing kuya tapos best big brother. Ano naman ang susunod kong itatawag sa kanya, hobby na? Iniisip ni Evelyn. Sumusobra. Natawa si Daryl habang nakatingin kay Evelyn. Hindi ako susobra katulad mo. Pinaghugas mo nga ako ng paa sa harap ng maraming tao. Sa tingin ko ay mabait pa nga ako sayo dahil tayong dalawa lang ang nandito. Poker face lang si Daryl habang ginagalaw ang kanyang mga balikat at nagpatuloy, nasa sayo na kung gusto mo itong sabihin o hindi. Hindi kita pinipilit. Gulat, galit at walang magawa si Evelyn pero bumigay na rin siya at sinabing, butihing kuya. Best big brother. Satisfied ka na ba ngayon? Ibigay mo na ang susi. Na-enjoy ni Daryl ang sandaling yun at nakangiting tumango. Dahil nakikita kong sincere ka. Hanapin mo ako bukas ng umaga. Pupunta tayo sa Hexad School. Bukas. Nagulat si Evelyn at tiningnan ng masama si Daryl. Anong ibig sabihin nito? Bakit bukas? Kalmadong tiningnan ni Daryl si Evelyn at ngumiti. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nakalimutan mo na ba na nakakulong ang lolo mo sa loob ng Hexad School? Hindi kayo makakalabas ng magkasama at tititigan mo lang siya kahit na ibigay ko sa iyo ang susi. Tinatamad na nag-stretch si Daryl at nagpatuloy, kaya walang point kapag binigay ko sa iyo ang susi ngayong araw. Sumama ka sa akin bukas at ilalabas ko ang lolo mo. Hay! Napabuntong hininga si Evelyn. Pakiramdam niya ay sasabog siya at walang masabi. Bakit hindi mo yan sinabi kanina? Hindi susunod si Evelyn kay Daryl ngayong araw kung alam niya lang ito kanina. Pumunta siya sa banyo kasama ito at kailangan niya pa itong tawagin na best big brother. May walang hiyang itsura ito habang nagkikibit balikat bago sabihin, well, hindi ka naman nagtanong. Pumasok ka lang at nanghingi ng susi. Idagdag pa rito, ikaw ang nagmamakaawa para rito.
Hindi kita pinilit gawin ang kahit na ano. Ikaw. Namula si Evelyn dahil wala siyang masabi pabalik kay Daryl. Bahala ka, papatayin kita pag pinagtripan mo ako ulit bukas. Padabog na umalis si Evelyn pagkatapos niya magsalita. Kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.